nagkaroon ng consolidation o report. Una po, yung Good Government Committee at saka ang Quadcom ng kanilang mga recommendation, batay po doon sa kanilang mga naging investigation. Pero puntahan natin itong sa Blue Ribbon Committee na kung tawagin nga po sa lower house ay Good Government. Committee on Good Government and Public Accountability. Yes po. Ano ha? Yan yung pinangungunahan ni Congressman Joel Chua ng Maynila. At doon po ay meron silang mga naging rekomendasyon, etc. At ito naman ata, Nelson, kung hindi ka nagkakamali, ay ginamit din na ebidensya doon sa impeachment. Sen. Pero bukod po doon sa impeachment, ay nagsumiti rin sila ng kanilang natuklasan sa Office of the Ombudsman kay Ombudsman Samuel Martires. Nung ito po'y natanggap ni Ombudsman Samuel Martires, bilang tanod bayan, umakto po siya. Pinasasagot ngayon ang tanggapan ng pangalawang Pangulo batay po doon sa mga report ng Blue Ribbon ng Good Government Committee. Teka, linawin natin yun. Ang sinasabi mo, kung di ako nagkakamali, ito yung committee report. Yes po. Ng Committee on Good Government and Public Accountability na ang chairman si Joel Chua. Yes po. Bukod dyan, meron din namang committee report na ginawa ang Quadcom. Meron din po sila. Opo. Ang committee report kasi, Jen, ay isang paglalagom ng lahat ng kanilang ginawang pagtatanong, ano yung nangyari sa isang committee, lalong-lalo na yung good government sapagkat doon nila sinalang ang Vice President. Tama po. Hindi pa nag-away-away nga kami ron sapagkat kinu-question ko yung proseso. Sabi ko, mali ang pagtawag nyo sa kanya sapagkat yung paraan ng pagtawag sa kanya, yung basihan, ay ginamit ninyo yung privilege speech ni Congressman Valeriano. Nung isa pang representative sa Maynila. Yes po. Nung nalaman nila na mali nga sila, dinagdagan kunwari. Para bigyan ng katwiran yung pagpapatawag sa Vice President. Ang ginamit naman nila, yung manifestation na orally naman na ginawa nung isang kasapi sa Committee on Appropriations. Na kung saan sinabi niya, I manifest, Your Honor, my desire that the subject matter of this investigation be investigated separately in another committee. So ang ginamit nila ngayon ay good government na naman. So biligyan nila ng bala uli yung good government sapagkat nagkamali sila sa una. Sabi ko, mali na naman yung pangalawa. Opo. Kasi ang ginamit nila, motu proprio investigation. Sabi ko, hindi motu proprio yan kasi nanggaling sa isang manifestation ng isang miyembro. Ang motu proprio kasi, talagang ang mismong nag-initiate yung committee nang walang nag-udyok sa kanya ng kahit sino. Sabi niya, basta kami motu proprio, bahala kayo sa buhay niyo kako. Yun ngayon ang ginamit nila para usigin nila si Vice President. Nagmanifest na naman ako, ang gagawin ninyo ay hindi in aid of legislation, kung hindi, yan ay magtatapos sa impeachment. Sinabi ko sa kanila yun. Ayun, opo. Kasi ang ginagawa ninyo, kayo ang nagtutuloy sa ginagawa ng COA. Hindi naman kayo auditor. Hindi naman kayo magagaling mag-audit. Hindi naman natin mandato yan. Bakit pinipilit nyo? Ba't nyo kinuha yung mga papeles ng COA at kayo nagtuloy? Sila nag-imbestiga, opo. Your Honor, sabi niya, you cannot raise that constitutional issue because you are no longer a member of this committee. Ayun, yun ang masakit doon. Nakita mo na yan. Hindi na pala kayo miyembro na kaya, ngayon, samantalang ang objective nila, in aid of legislation, nagtapos sila sa impeachment. So, ayan, ngayon, may connection sa sinasabi mo ngayon yan. Ang nangyari nga po, yung committee report na yon, Sen,
Teka muna, Opo. kailangan malaman ng ating tagapakinig, ang committee report bago siya magkaroon ng puwersa. Opo. Kasi merong puwersa ng batas yan eh. Kahit na recommendatory lang, hindi mo basta-basta babaliwalain yun o mamaliitin yun. Kasi okay. dadalhin sa ano yung plenary. Opo. Pagkatapos, Aprobahan ng buong Kongreso. i-adapt ng Kongreso. i-adapt Kung may mag-o-object, maglalabanan doon. Walang nag-object, adopted. Ayun. So may puwersa siya ng batas. Yun pala yun. Yan ngayon ang pinalabas ibinigay sa opisina ng Ombudsman. Ngayon, tumira ka. Kaya ang nangyari po yun, sapagkat Siyempre, binasa mo na. binasa ni ng Ombudsman. Uncle Sam. Yung karaniwan, yung pinaka-panapos ng ano, nasa baba. nasa ibaba, may mga rekomendasyon yan. Katulad ng ginawa ko doon sa isang inutil na gobernador ng Misamis Occidental. Dati siyang Dating kasama niyo po sa Kongreso. Dati siyang kasama kong deputy speaker. Opo. Dati kong kaibigan. Opo. Na naging inutil na na gobernador ng Misamis Occidental. Sana nakikinig siya ngayon. Ganun po. Okay? Oho. Inimbestiga ko siya, di ba? Oho. Doon sa panapos na yon ng mga talata na sinasabi doon. Bigyan nyo ng kopya ang Ombudsman, ang OSJ, ang Department of Justice, para sa ganon ay makita, madetermine kung anuman ang administrative, civil, and criminal liability nitong taong subject ng investigasyon na ito. Opo. Ganun ang forma nun eh. Sa kamalasan ko naman, ayun, binigay, wala namang... Ako naman, wala na akong gagawin doon. Hanggang doon lang ako eh. Opo. Nasa legislature ako, executive na ang pinag-uusapan. Kung hindi sila kumibo, problema na nila yun. Basta't ako, ang aking gawain, tinapos ko. Ayun. Tinapos ko ng buong buo, wala silang masasabi. At ang ebidensya nandun. Ganun ang nangyari dyan. Ayun. Ang pagkakaiba lang, ito ngayon, pinatos. Mukhang pinatos po ni Uncle Sam Martires. Sen. Kasi ang mga rekomendasyon pala dyan, Sen, ay filing of criminal, civil, and administrative cases against Vice President. Kaya nga. Ito isa. Technical malversation, falsification and use of falsified documents, perjury, bribery and corruption, at meron pang plunder. Ayun. Ngayon, kaya nagkaroon ng usapin, merong nangyari dyan Ang nangyari po ay inaatasan ngayon ni Ombudsman Samuel Martires ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na sumagot doon sa committee report ng Kongreso. At imbestigahan. At iniimbestigahan po ng Ombudsman ang mga natuklasang ito ng Kongreso. Pero sa halip na matuwa, Sen, at mga kababayan, ang mga miyembro ng Kamara na gumawa ng committee report na ito, ay nagtaka. Bakit daw mabilis na umakto ang Ombudsman? Nagtaka o takang-taka? Takang-taka. Takang-taka. Dinagdagan ko pa. Kaya ito na sabi na, wag, easy ka lang, Ombudsman. Masyado ka mabilis. Masyado ka, yan, narinig ko yun. Sinabit lang namin yun. Pero hindi naman namin inaasa na maging ganong kabilis ang kanyang pag-akto. Kasi procedure lang daw Sino naman nagsabi nun? Si Congressman Joel Chua. Procedure lang naman anya yun eh. Kaya namin pinigay sa yan, hindi para aktuhan nyo, kundi yan ay bahagi lamang na procedure. Di sana mayroong covering letter. Mr. Ombudsman, we are giving you a copy of our committee report. Opo. But with the warning ad cautelam to your office, ad cautelam, that do not act yet on this particular report. Kung yun ang gusto mo, di ba? Dapat po. Isinabit mo eh. Ay sapagkat ang katwiran nila dito, Sen, ang proseso daw pala dapat, hinintay pala ng Ombudsman kung ano ang magiging rekomendasyon ng impeachment court, hindi siya agad sasabay. Bakit daw? Ay parang yun daw po ata ang reglamento kasi mas mataas daw ata ang, aywan ko kung anong po paliwanag, pero mas mataas daw ata ang impeachment court. Hintayin kung ano magiging resulta, kung ano magiging verdict. Base kasi sa Constitution, ikaw nga magpaliwanag doon. Ayan, nasa no? Bakit ako? Ikaw, ano ba ang consequence? Ano ba ang resulta kapag ka yung na-impeach na opisyal
ay nahatulan Ng guilty. ano ang magiging consequence? Aba, matatanggal sa posisyon. Pagtatanggal sa Oo. kanya posisyon. O kaya ano naman ay ba? perpetual disqualification to hold any office, Ayun, no? any Kabisado government pa ni, office. ano eh. So, ayan. Oo. Dalawa lang ang parusa. Opo, oo. Okay? Matatanggal ka sa opisina. Oho. Kung ano man ang opisina mo. Oho. At pagkatapos, may kalakip pang isang parusa na walang hanggang pagdidisqualify. Kaya nga Perpetual. tinatanong ko sa iyo kanina, perpetual, walang hanggang kawalan ng kwalifikasyon ay ikaw ay makatanggap pa ng opisina sa gobyerno. Bawal lang humawak ng anumang opisina. Perpetual disqualification from holding public office. Yes, Yun, po. yun ang parusa. Opo. Kasi ang impeachment is a political process. Yes po. So dahil yung assumption, nilabag mo ang public trust. Kaya tatanggalin ka sa opisina mo at hindi ka kailanman makakatanggap pa o mahihirang pa either appointive or elective na opisina ng gobyerno. Saan namang tanggapan Yan ang ng parusa. gobyerno? Yes po, oo. Oo. Pero sabi niya, pagkatapos niyan, bahala na kayo kung kakasuhan nyo pa administratively or criminally. Oho. Kasi ang impeachment is not a criminal process, Opo. but it is a political process. Ayun. Ngayon, kaya ako binabanggit ito, alam din naman siguro ni Congressman Chua Ayun po, abogado naman si Kong Joel eh. na ang parusa lang doon, removal and disqualification. Yes po. At saka lang papasok yung criminal. Oho. Bakit niya inuna kagad? Ba't hindi muna niya hinintay? Hinintay niya muna sana yung impeachment, hindi niya binigay kay Ombudsman Oo, Martires. sasabihin lang naman hindi naman ako magpapail ng mag-iimbestiga lang ako, di ba? Oo nga, Opo. tama. Siguro kanya, ina-anticipate ko na baka sakali ngang malalakas ang ebidensya ninyo. Ngayon pa lang nangangalap na ako kung talagang malakas ang ebidensya nyo. Ayun. Kaya ako siya pinasasagot. Dito lang makikita mo Mukhang nabigla ho sila. Hindi, dito lang makikita mo meron ng pagkakasala tungkol dun sa forum shopping Oho. Pinatatanggal mo na nga dun. Ha? Meron pang kalakip na doon. Pagkatapos, dito, tinira mo na kagad sa ombudsman. Opo. Ano ba talagang gusto mo mangyari, di ba? Nako. Tapos pinahihinto mo pa yung isa. Oho. Ito pa. Sen, yaman din lamang saan na ba yun? Ang tagapagsalita po ng anong tawag ito na? Yung prosecution team. Nason? Si Attorney Bukoy. Attorney Odi Bukoy, sabi niya, magiging premature o wala po sa tamang panahon kung kikilos ng ombudsman habang nagpapatuloy pa ang proseso ng impeachment. Tinukoy daw po niya ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 na nagtatakda na hindi saklaw ng ombudsman ang mga impeachable officials. Binigyang diin pa po ni Atty. Bukoy na ipinag-uutos ng konstitusyon ng impeachment ang pangunahing paraan upang panagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayun po. Alam mo pala yan, ba't nyo siya binigyan ng kopya? Hindi, baka siguro sabi ni Ombudsman, sige di, tayin ko na, baka ang ini-expect na lang sumagot ay magkusa si Ombudsman Martires na hindi umakto doon sa pinadala nilang... baka mamaya sabihin nila, tayo, public officers tayo. Kung ano man ang pinagagawa sa atin, kailangan tayong umakto. Baka mamaya, tayo naman ang kanilang sisihin. Bagay, matagal na rin maraming nasisi rin ng ombudsman. Katulad ng sinasabi ko kanina. Opo. Kumpleto yung report ko Opo. Wala man lang... Hindi umakto ang ombudsman. Bakit dito? Ang bilis. Oho. Di ba? Nako. Dito tama naman siya. Pinadalan mo siya ng kopya. Dapat ganun talaga. Oho. Meron ka ba niyan? Nahanap ko yung sagot ng Ombudsman, Nelson. Nung isang araw, di ba, sumagot ang Ombudsman, binasa natin, doon sa punto nga rin na bakit agad umakto ang Ombudsman doon sa committee report ng ano. Sabi ni Ombudsman Martires dyan, pinadalan nyo kami ng mga papel na ganito Anong gagawin namin dito? Gagawin ba natin scratch paper? Gagawin maraming scratch paper itong mga papel na ito. Yan ang sabi ni Ombudsman. Oo. Ang kapal siguro nun. Ayaw po.
Buti hindi niya sinabi, kayo naman, sala kayo sa lamig, sala kayo sa init, sala kayo sa lamig eh. Di ba? Pag hindi ako umakto rito, magagalit kayo. Pag umakto ko, nagagalit kayo rin. Ano bang gagawin ko rito? Ayun na nga. Kaya ang isa pang isang mambabatas na kasapi po ng Makabayan Black, sabi, ganyan talaga yung ombudsman na yan. Kasi tinalaga yan ng dating Pangulong Duterte, kaya siguro gumagawa siya ng ganyang aksyon para pigilan ang impeachment process. Pero nakapirma siya sa committee report, di ba? Ay mukhang ngayon kasi kasama ata siya doon. Kasama siya ron. Oo. Dineputize siya kasi hindi siya member doon. Pero dineputize siya. Ganun mo ba? Kasi napuna natin yun, di ba? Oo. Na bakit siya bakit siya nakakapag-motion? Oo nga. Ako raw, hindi ako miyembro. Siya raw dineputize. Ayun, kaya pala. Di pa paano ngayon ang gagawin ni Ombudsman Martires sa kopyang ito, Nason? Nakuha ko sa kanya, babalik ko rin kagaya ng ginawa ng impeachment court. Ganun ho? Di ba? Sayang din ho, pwede namang scratch paper yung ano. Ha? Baka magagamit din po talaga. Ayaw niya yung galing sa ano eh. Marami silang papel eh. Ayun pala. So yun pala magiging epekto nun, ano? Kung parang hindi nila kasi pinag-iisipang mabuti ang mga actions nila. Yun ang nakikita ko eh. Alam na nila na merong impeachment. Opo. Dapat hindi na nila itinuloy. At kung halimbawa, nagawa na, na-adapt na, nandun lang. Hindi na nila binigay sa ombudsman. Magkakaroon ng ibang signal yun eh. Kasi ang ombudsman, kung hindi ko naman gagalawin ito, sinasabi naman niya, anticipatory lang naman na sa akin eh. Opo. Hindi naman nagpapail pa eh. No? Hindi naman ako nagpapail eh. Alam ko yung tungkulin ko eh. Kesa naman sa mabansagan na kung hindi man lang ako gumalaw. Oo nga naman, ano? Di ba? Nag-iimbestiga lang ako. Ano naman ang sama kung ngayon pa lang kumakalap na ako. Kaya lang naman sila nag-react ng ganyan nung tinanong sila, sino ba ang defendant? Hindi raw sila ang defendant. Bakit hindi sila? Sila yung representative ng tao. Pagka criminal, makikita mo, people of the Philippines versus blah blah blah. Ang kalaban mo, buong mamamayang Pilipino eh. Okay. Di ba? Sino ba representative ng Pilipinas? Di mga mambabatas. May mambabatas. Silang gumawa ng report. Pagkatapos tatalikurin mo yung pananagutan, hindi kami ka-independent. Hindi kami kanya yung complainant. Hindi pwede yun. Plaintiff people of the Philippines. Di ba? Oo nga po, ano? Ay, nako. Di pa paano gagawin natin dito ngayon, Nelson? So, anong gusto ba nila? Hindi talaga gagalaw ang ombudsman matapos sa tanggapin yung committee report? Ganun ba ibig sabihin? So, yan nga yung kawalan ng matibay ngayon na mga mekanismo. Pagka ganyan pala, nagkakalabuan, saan pupunta yung ombudsman? So, imbes na maging stable yung ating justice system, di ba? Nagiging tagilid eh. Ito naman, Sen, ang ano. Kasi, sabihin na natin na wala talagang karapatan ang ombudsman na gawin ito, ha? Pero, kung matibay ang ebidensya mo, Sen, na mabigat talaga, na kahit ombudsman, sasabihin niya, tama yung yung kaso nyo. Siguro hindi ka matatakot na imbestigahan ng ombudsman nyo, hindi ba? Kasi magkakaroon ka pa ng kakampi na tama. Maraming ang linabag ang Vice President. Hindi kasi sinasabi nila, pag impeachable ka, subordinate yung yung mga criminal Kailangan mauna talaga. Muna. Kailangan matanggal muna bago mo siya maasunto ng kriminal. Yes, kasi mas mataas yung uri ng posisyon eh. Kaya nga tatanggalin ka muna eh. Merong paggalang sa posisyon mo. Hindi siya basta-basta maakusahan habang nasa pwesto siya eh. Kaya tatanggalin mo muna siya. At pagkatapos may kalakip nga na disqualification na panghabang buhay, di ba? Perpetual eh. Pagkatapos na napunta siya sa kalagayan na yan, doon mo pa lang siya sasampahan. Ang ibig ko sabihin, alam naman nila Congressman Chua yun. Bakit nakipag-unahan pa kasing magbigay sa ombudsman? Ayun, Alam naman niya eh.
Hindi, paano kung halimbawa, hindi siya nagbigay ng kopya sa ombudsman? Baka naman sabihin, ba't lang, baka naman question nila sila ng, well, saan yung kopya namin? Bakit hindi nyo kami binigyan eh? Hindi Part nga, kami ng proseso. Kasi nga, yung pattern ng committee report, palaging merong rekomendasyon na ibigay sa ganito, ibigay sa ganyan, at ibigay sa ganon. Okay. Pero dapat sinabi nila, let a copy of this blah blah blah, Opo. to be delivered to the offices of the Ombudsman, the Department of Justice, Solicitor General Office, but only after the conclusion of the impeachment proceedings. Ayun, dapat nilagay niya ng kulatilya na gano'n, ano? Oo. So, pwede nilang i-ano muna. Pwede muna nilang itago sa kanilang cabinet. Hihintayin muna nila kung anong outcome ng impeachment court. Pagkatapos na limba, maging guilty, tsaka nila ilabas. Oo nga po. Doon pa lang mag-uumpisa si Ombudsman Martires. Alam naman nila eh. Yun ang problema. Yung kanilang mga aksyones, hindi nila masyadong pinag-iisipan. Parang kalat-kalat eh. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, sumagot ad cautelam ang Vice President. Hindi nila maalaman kung tatanggapin o hindi. Nakakita ka ba naman ng ganyan? Yun nga pala, no? Ilan ang lahat ng prosecutor, mga abogado yun? 11 lahat po yan eh. Ibig ba sabihin, hindi sila naging trial lawyers kahit kailan sa buhay nila? Alam nila na kapag may dinimanda ka at sasagot yun, meron kang kopya na ibibigay niya bago niya i-file sa court. Yun ang proseso eh. Ba't di mo tatanggapin? Kamuntik nang lumubog ang araw bago tanggapin. Baka pinag-aralan mo na, ano ba yung ad quotelam? Baka pag sinagot natin to, Diyan lang, makikita mo na. Mukhang kayo, atubili kayo, mukhang kayo, hindi kayo nakahanda. Baka yun ang maisip ng kalaban mo. Kapag ikaw nakikipaglaban ka sa legal, huwag mo bibigyan ng kahit anong pananaw yun, na medyo ikaw parang hindi ka handa, no? Hindi ka handa o ano. Kailangan palagi kang... Parang nangangapaan niya kalabang ko, lalakas ang loob nun. Nako, Pag lumakas ang loob nun, tiyak. Nako. Sagasa lahat yan. Anyway, ang